Magandang araw po sa inyong lahat. At gaya ng dati, saan man kayo ng sulok ng Pinas naroroon, o nakararating man ito sa ibayong dagat, itong ating munting himpilan, ang papapala po sumaatin para sa araw na to. At nagpupugay na muli si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng Buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. At ito pa rin yung ating naisip na pag-usapan at reaksyonan itong tungkol sa nakalipas na Justice Committee hearing sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. At dito gusto nating sagutin at tutulan ang ibinibida at sinasabi ng mga dilawan na kumbaga sa boxing ay nakuha talaga ni Ramil Madriaga itong first round. At talagang hindi nakapurma dito si Sara Duterte. Sabi na ito yung mga pahayag ng mga dilawan. Siyempre kahit sila duda sa kredibilidad ni Ramil Madriaga, pag sinasabing ito ay kontra kay Sara Duterte, sinasangayon na nila ito. Pero sa totoo lamang, hindi talaga tayo naniniwala na si Ramil Madriaga ay nakakuha ng round na ito. At katunayan, sinabi rin ni Congressman Joel Chua na yung first round na ito ay talagang maaaring hindi na siya makahirit pa. Hindi na siya kasi imbitahan dyan. Bakit ka mo? Ayaw nila aminin, pero sa ating maraming mga pag-oobserba at sa mga napapanood na mga pangyayari, hindi naman kasi natin napanood ng buo itong Justice Committee hearing dyan. At habang lumilipas yung mga araw, nararagdagan yung mga nalalaman natin, nakapalpakan nito ni Ramil Madriaga at kung paano nga yung tinututulan ni Congressman Rufus Rodriguez na ito ay polluted witness. Ganun yung ating nakita at napatunayan. Nausan, dati pa namang sinasabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ito nga ay sinungaling. At ang lahat ng mga sinasabi nito sa affidavit talagang gawa-gawa lang at maaring talang may nagturo at may gumawa ng script na ito. At kaya gano'n na lang kalakas ang loob nito hindi naman natin papangalanan kung sino, pero alam natin na ito nasa panig ng gobyerno. At kung mapapasin pa nga natin, ito drama pa ito. Pero isa-isay natin yung mga pagkakalat nito at kapalpakan sa nasabing Justice Committee hearing na ito. Unang-una, biro mo sa pagsasabi niya pa lang na yung daw painting naroon sa office ni Vice President Sara Duterte, siya raw ang nagbigay at ito raw ay ginawa ng isa sa mga scholar niya sa Laguna. Sa daong huli, pinatunayan noong mismong taga Davao na itong kay Sanuli, ito pala yung nagbigay kay Sara Duterte ng painting na ito nung ito ay mayor pa. Pinatunayan ito. At ang inilalabas ni Madriaga na mga painting malayong malayo. Naungat may pagkakahawig yung pagkakapinta ng suot na damit. Pero namang itsura, maikli yung buhok ng kanyang ipinapakita sa media o yung naroon sa kanya bali mga bit-bit na mga ebidensya ba. Mga patunay niya. Kumpara dun sa painting na sinasabi niya, nabigay niya na nasa office ni Sara Duterte. At dito nga medyo pinagtatanggol pa siya nung kanyang abogado ni Ginoong Palad. At mukhang hindi siya rito papala din sa pagkakataong ito dahil kumbaga nakiisa siya sa kasinungalingan ni Madriaga. Ito yung maliwanag dito. Sabi niya kung totoo man daw yun, talagang wala silang gakong tumingi ng paumanhin. Diba, hindi man tuwiran, pero talagang sa kanyang himig, kung talaga raw mapapatunayan na hindi talaga yun yung painting na bigay ni Madriaga, wala silang magagawa. Yun yung kanya ritong mga pasubali. Na kumbaga, nakikita natin na sangayon kaagad sila yung mga nung sila masupalpal sa bahaging yun na isiniwalat na ni Madriaga, aminado na kaagad sila na wala talaga silang proof doon, isang patunay na isang matibay na mapangahawakan na yun nga ay talagang totoo yung sinabi ni Madriaga. At ano pa itong mga kasinungalingan nito na pumalpak doon. Nung tanong isa rito ni
Nung tanong isa rito ni Congressman Abante, ni Bini Abante, na sabi nga ay dahil marami kang ipinakitang mga larawan at mga eksena talagang magkasama kayo ay mukhang maaring nagsisinungaling ito si Vice President Sara Duterte nang sabihin na hindi kayo talaga personal na magkakilala. Pero ang bilta nito, nanungin ito ni Abante na sabi nga at dahil dyan, meron ka bang patunay, maipapakita na halimbawa gate pass man lang na ikaw ay nagtungo sa Malacanang o halimbawa nung Mayor Pito nagtungo ka sa Municipal Hall sa Davao. Hindi ito nakasagot at ang ginawa dito nung chairman nito, si Congresswoman Luistro, ay pinigilan dahil yun daw ay classificatory hearing lamang at hindi naman yung trial. Dito, dito pasimple lamang pero talaga ibig matawa dito ni Bini Abante, kitang-kita naman natin sa camera, kitang-kita natin sa video na marahil ay wala. Anyway, yun na lang ang sinabi niya. Ay, ibig sabihin, isa na naman itong kapalpakan ni Madriaga. Na bagamat sinasabi niya na sila ay talagang magkakilala ni Sara Duterte at kumbaga mayroong professional relationship na kung ano man yung pinagtrabahuhan nila at pinagsamahan dati pa, dito ay talagang nakita natin ang kapalpakan na naman ito. O hindi ba nakakadalawa na tayo sa mga ibinida ni gayong sa pagsasabi naman o sa obserbasyon naman ng mga dilawan, sabi nga nila nakuha nito yung first round. Ibig sabihin umaasa pa sila na may second round. Kung saan sinabi naman ni Congressman Joel Chua na hindi na ito nila anyayahan doon at sa bagkos sa susunod na hearing, ito si dating Senador Antonio Trillanes ang doon naman ay kanilang magiging resource person. No? Ito yung kanilang tatanungin na imbestigahan. At napakarami man itong mga kapalpakan ni Ramil Madriaga na talagang nakikita natin ang mga itong mga affidavit niyang ito ay lahat talaga ito in-script at itinuro lamang sa kanya. Kahit pa itong mga pagluha niyang ito na kung todo, ang hirap gawin nun. Hindi lang basta iyak yung kanya. Kumbaga yung tawag dito sa amin, ipanaghoy. Ganyan katindi yung ginawang drama nito ni Ramil Madriaga sa hearing na yun. Kumbaga talagang kinukumbinsin niya. Marahil ito yung turo sa kanya, hindi ba? Dahil script nga ito. Naniniwala tayo na script talaga. At kung pagbabasihan mo ngayon pag-iisa-isa nito at samantala lumilitaw yung kapalpakat kasinungalingan nito, naniniwala talaga tayo na hindi talaga ito original niya. Wala talaga siyang alam dito. At itinuturo lang kung ano yung mga gagawin niya at yung mga sasabihin niya. At ano pa ito? Nung tanongin siya ng isang congressman din doon na sa mga picture na ipinakita ron, siyempre mga naka-attach yun doon sa kanyang affidavit. Nung ipakita kung nasaan daw siya doon, sinuyod niya. Wala naman siya doon sa hanay ng mga kuha ng mga pinicturan. Ang dahilan na lang niya, ang daging dahilan na lamang niya ako po yata ang kumuha niya. Dito matatawa ka talaga. Kasi hindi naman mabilis yung sagot niya. Nung sinuyod niya ng tingin niya na wala doon sa mga hanay na yun yung mukha niya. Sa ibinida niya mga kuha na picture na yun. Ang naisip na palusot niya, ako po yata yung kumuha niyan. O may yata pa. O nakita niyo, hindi lang talaga basta ito naging isang polluted witnesses, isang butiting witnesses sa hearing na yun. Kundi talagang naging payaso ito. Payasong palpak ang nangyari sa taong ito. At kaya nga siguro, hindi na nga tayo magtataka ng tanongin sa interview si Congressman Joel Chua kung ipapatawag po ba nila sa next hearing ito si Ramil Madriaga. Sabi nga nito, hindi na nila ito tatawagin. Hindi na nila ito padadalhin. At sabi nga niya, dito na si dating Senador Antonio Trillanes ang aanyayahan nila at bilang isang resource person sa susunod na hearing, mga kabayan, mga kapinas ko. Ganyang katindihan, kulang pa nga itong aking mga inilantad na ito na makapalpakan niya. Mahaba ito. Meron pa. Dudugtungan natin to sa ating susunod na paglalive, mga kabayan ko.